Magandang umaga mga kababayan! Ngayon, nandito po tayo sa Barangay Baluguan upang pag-usapan ng health issue rito. Ako ang inyong host, Jasso May Vitalesio. At ako ang inyong pangalawang host, Mac Brian Field. So, i-welcome natin ngayon ang ating guest for today's Ma'am Emelda Jama. Ang BNS ng Barangay Baluguan. So, magandang umaga po Ate Milda. So, ngayon po, may ilan po kaming katanungan patungkol po sa health issue dito sa Barangay Baluguan. So, unang katanungan, ilang taon na po kayo dito sa Barangay Baluguan? Ako, para sa Dali lang, lumbat yan. Traffic mong road. Kung siya nakita mag-bus gaming. So, dili man. Tagal na bula. Ilang taon na rin po nung tumutungko kayo bilang BNS? 6 years. Matagal na po pala kayo dito nanunungkulan dito sa Barangay Baluguan. So, unang naming katanungan ngayon patungkol sa health issue dito sa Barangay Baluguan ay, Ano po yung mga pangunahing health concern po ng mga tao dito sa barangay po na dapat po natin bigyang pansin? Yung maraming nag-high blood, tapos yung So, pangalawang katanungan po, paano natin mapapabuti ang access ng residente sa healthcare service sa ating barangay? dito sa barangay, ang gikuan ginamo, palitan kung naay gi TB. Kinahanglan jud nga moadto dito sa pagpa-check up dito sa Dumalinaw dayon. Ako kay BNS man sa mga bata man 0 to 59 months. Kinahanglan jud nga monitoron ang mga bata patimbang, patutoy sa mga ginikaran para magdidayon ba magkasakit. Kaya ng mga ginikanan diri jud gi-allow ginamo nga pa ano mga gulay para sa mga bata dayon dili pod namo diri gi kuan nga gi-allow ginamo diri nga ang mga gagmay pa ipatutoy sa agyuti para nga dili kay sila sakiton ba ang mga bata. paano po natin masisiguro na ang mga programang pangkalusugan ay maipaparating po sa lahat ng tao po dito? Kay ma'am jud ni gikuan ron sa kuan sa gobyerno nga kinahanglan jud nga atog yung atimanon atong kaugalingon bahin sa kalusugan. Limbawa mga utan sama na nga kuan sa kuan sa mga para sa tong lawas. Sige. Panglimang katanungan. Ano ang mga pulisya at programa ng barangay sa pagtugon ng mental health concern ng ating mga kabarangay? Dire kung gikuan man jud na sabay purok-purok nga kon panalitan limpyo imong palibot kay diha man gud magkuan ang kung hugaw ang imong palibot diha pod magikan ang mga sakit. Magsakit kinahanglan jud ka nga limpyo yung palibot kay ang kuan gud namo diri sa purok kung kuan ka dili ka mo kuan sa nami penalty kung halimbawa mga sa basura si binsa kasilyas kung wala ka ladyo kay penalty kay sa health man nimo. So, about naman po sa reproductive health, paano po natin mapapalakas ang awareness at edukasyon po sa ating barangay? Kung katong daghang mga bata nga daghang mag-anak-anak na mga ginikanan kinahanglan jud to sila mag-control kay para nga mapa-eskwela nila og tarong ang ilang mga anak makahatag sila maayong edukasyon sa ilang anak. Paano po natin masiguro na ang lahat ng household sa barangay ay may access to water? Diri ang tubig diri sa among barangay nami tubig permanente kay gi-monitor man gina siya kuan naman gina siya kung ligtas ba ang tubig. Diri okay naman wala ang pumili ka diarrhea wa ko na sa hospital gumikan sa tubig. Okay ra mi diri kay kuan man diri na house to house naman jud namo. Nasaka naman jud ang tubig diri sa balay-balay dayon. Kung naa man gani wala na balay ba nasaka ang tubig sa kuan pero gamay na lang kaayo katong na lang jud mga bukid-bukid pero may kaming na mo nga tubig nga hose nga gi kuan bahin sa kalahi nga gi allowed ginamo nga house to house na gid ang mga tubig dire. Ano ang ating hakbang sa pagsuporta ng mga residente na may chronic disease tulad ng diabetes at hypertension? Kung panalita nag-diabetes ka
dili jud moadto gid ka sa center para mahibaw-an nga ikaw na kay diabetes. Dili pud mi nga ingon nga mag-monitor mi nga ikaw na kay diabetes. Magkuan gid mi sa doktor nga ikaw na jud kay diabetes, pinaagi sa magpa-exam ka sa imong dugo nga nakuha jud ka nga diabeteson ka. Dili na kay yung kay diabeteson ka. Magkuan mi sa doktor nga siya diabeteson. Paano naman po natin mapapabuti ang mga programang pang-maternal at childhood sa ating barangay? Sa mga bata, kuan. Asagi kay nguna ko na ang mga bata, ikan pa sa nagburos pa kinahanglan imo gina siyang monitoron sa diri pa sa pag buros pa nimo kinahanglan ka nga ikaw dili ka magulanon, kaon ka og insakto nga gulay ka para proteksyonan ang imong bata o kinahanglan pud nga iodize gid ang kuan jud mo nga iodize ang pagkaon para pud healthy ang bata dahil kuan pud siya baka nang utukan kay lahi gid anang kuan iodize gid pud ang mga giprayo karon. Paano po natin mapapalakas ang preventive measure laban po sa sakit tulad ng dengue at iba pang communicable disease po? Ang kuan diri ang balay kung panalitan ay mga tubig nga kuan dili ta nakloban kinahanglan jud nga i house to house diri kauban sa amo ang barangay officials mga functionaries nga i house to house nga halimbawa mga tubig nga dili matakloban mao man ang mag-umpisa sa dinggig ang lamok dito man sila mobatog una magkadinggi na dayon una nga gimonitor gid namo nga kinahanglan jud nga ang ilang tangkal panitan as lay stock na tubig tabunan gina siya kay dito man gud mag-umpisa sa dingge din mubatog nato mo na ta nga magkadinggi na dahil tanto wala paano niyo po ba magkakaroon ng tungkulin bilang isang BNS para sa ikakaunlad po ng ating barangay o barangay po natin, ito ay para sa lahat ng tao dito. Kami din ako, isip BNS, ako dyan gikuan, labi na ako mga BNS sa mga bata ng jud ko, 0 to 59 months. Ako dyan silang gimonitor at timbang 0 to 59 months. Ako dyan na silang gikuan nga kada bulan magtimbang labi na ato mga malnourished pero diri kamay ramig malnourished diri kay mga tao diri di man mga gahayag ulo. Musabot tapod sila. So, yun lang po. Maraming Salamat po sa inyong kooperasyon. Ating i-welcome ang guest natin for today from Barangay Balubuan, Miss Grace Kailan. Hello, Miss Grace. Kailan? Mayroon po kaming katanungan po para sa inyo. Para patungkol po sa kung ano ang gagawin mo sa iyong barangay. Unang katanungan. Bilang isang mamamayan, ano ang gagawin mo upang masunod ang mga protocol sa inyong barangay? Bilang isang mamamayan, ang gagawin ko upang masunod ang mga protocol ay i-manage ko ito at isa-isip. Siyempre, ipagsasabi ko ito sa lahat ng aking kabarangay. So, maraming salamat po, Ma'am Grace. Napakaganda naman ang inyong mga panukala patungkol sa inyong barangay. So, dapat talagang pangalagaan natin ating barangay no, upang mapanatili natin ang ating kalinisan. Okay, Ma'am. Thank you very much. At isusunod naman natin ngayon si Miss Gargarnica. Magandang araw. Magandang araw po, Ma'am. Mayroong katanungan po kami para po sa inyo. So, unang katanungan po, bilang isang magmamayan, ano po yung gagawin nyo upang masunod po yung mga protocol or alituntunin po sa inyong barangay? Ako naman ay susundin ko ito at magsusulat ako ng signage para maging alerto at malaman din nila ang mga alintuntunin ng aming barangay. So, napakabuti naman ng kanilang intensyon, no? So, bibigyan na talaga ng paalala ang mga tao dito sa barangay upang hindi sila makalimot sa mga protocol na binibigay ng barangay. Oo. So, maraming salamat, Miss Gargar. Thank you sa inyong oras na ibinigay sa amin ngayong araw. So, Let's welcome our next guest, Miss Zaiva Ruben. Hello po! magandang araw po sa inyo. So, may katanungan po kami sa'yo. Bilang isang mamamayan,
ano ang gagawin mo upang masunod ang protocols ng inyong barangay? Ako naman, syempre pag-aralan ko itong mabuti at ipaalam sa aking kaibigan at kamag-aral. Wow, so Magaling din ang iyong naiisip. mayroon siyang pakialam sa kanyang mga kaibigan na ipapaalam niya talaga kung ano ang nalalaman niya patungkol sa barangay. So, napakaganda ng kanyang intensyon. Katumpak. Oo, nakapakatumpak talaga na yung binigay na idea, ma'am. Salamat sa inyong oras na ibinigay sa amin ngayon. Ay, masunod dito sana. So, i-welcome naman natin ngayon ang ating susunod na guest for today's, Mr. Rodel Bellafuerte. Hello po, Mr. Magandang umaga po, Mr. Rodel. May katanungan po kami para po sa inyo. Bilang isang mamamayan po, ano ang gagawin mo upang masunod ang mga alituntunin sa inyong barangay? Bilang isang mamamayan, ang ating gagawin ay huwag magtapon ng mga basura kahit saan upang hindi magkakaroon ng mga kalamidad at karamdaman. Napakaganda ng kanyang intensyon. Oo na, dahil, dahil ngayon talaga nararanasan na natin ngayon ang climate change dahil sa mga basurang tinatapon sa ating mga kalikasan. So, napakatama ng kanyang isip na pangalagaan ating kalikasan para hindi tayo magkaroon ng kalamidad at mga dilubyo. So, maraming salamat sa iyong oras na binigay ngayong araw, sir. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo. So, ang ating panghuling guest for today is Mr. Ayuban Cyril. Ahan, please. Ay karamdaman. Magandang araw, Mr. Cyril Ayuban. Magandang araw po sa inyo. So, bilang isang mamamayan, ano ang gagawin mo upang masunod ang mga protocol ng inyong barangay? Bilang isang mamamayan, ang gagawin ko para upang masunod ang mga patakaran ng ating mga barangay officials o mga ano sa ating barangay, pakikinggan at dumayo sa kanilang mga meeting upang malaman ang ano ang mga bagong update nila para maiwasan at para sa ating barangay. Wow. So, napakaganda o napaka-importante talaga na dumalo tayo sa mga pagpupulong ng ating barangay upang malaman naman natin kung ano ang kanilang ibig ipaliwanag sa lahat ng mga taga-barangay doon para hindi na sila, ano kaya ang gagawin ko? Hindi na sila magtanong-tanong sa mga kapitbahay dahil kung magtatanong ka kasi ng isang tao, may posibilidad na hindi na yun, oo, dahil pwede na, kuna nila ng dagdagan, So maraming salamat, Mr. Ayuban. Thank you. 1, 2, 3, go. So, partner, narinig naman natin lahat ng mga opinion o mga salita ng ating mamamayan at isang kawani ng ating barangay. So, narinig natin kung ano ang dapat gawin upang mapanatili ang kaligtasan ating barangay at upang mapanatili ang kalusugan ng mamamayan. Yes, partner. Siyempre, ang ganda rin ng kanilang mga kasagutan. Oo nga, partner. Tatapusin mo. So, partner, tatapusin na ba natin to? Oo, partner. So, Maraming salamat po mga kababayan at tagapanood dyan. naway nagustuhan ninyong ating pinag-uusapan ngayon patungkol sa isyo at kalusugan ng ating mga mamamayan dito sa Barangay Balubuan. Bye! Bye sa inyo! Bye!